Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan na video, no? Ito ay nirecommend ni Sir Bayawak-Bayawak na piniem sa akin. Regarding ito doon sa ah, mga kumpanya ng mga diskaya. I believe yung diskaya ba, ito yung nakalaban ni Vico sa Pasig. Diskaya. Nakalagay dito 9 na kumpanya ng mga diskaya nakakuha ng bilyon sa flood control project. Panoorin nga natin to. Siya ba yun? Yung diskaya na yun? Na ito yung tropa nung di umano'y bastos daw na na abogado. Yung nagbiro sa Pasig na kung sino daw yung nalulungkot na single mother ba? Or byuda? O byuda na basta daw nireregla pa daw ay pwede daw sumiping. Naalala niyo yun, yung last election, di ba? So, panoorin natin itong video. Hindi lang isa o dalawa o tatlo, kundi siyam pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control projects. Unang umingay ang kanilang pangalan nang makalaban si Pasig City Mayor Vico Soto Sila nga, sa May diba? midterm elections. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Tila nasa spotlight na naman Paano man talaga mayayaman to? Bahay ba nila yan? Di ba? Mukhang malupitan yung bahay nila, oh. May kristal pa na gano'n, oh. Mahal yan, eh. Kung talagang pumapaldo to sila, mama. ang kontrobersyal na mga diskaya matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood control project ay pagmamayari umano ng kanilang pamilya. Yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na na-awardan ng halos 7.5 billion pesos worth of flood control projects Sarap. mula 2022. At ang St. Timothy Construction Corporation na naka-corner ng 7.3 billion pesos worth of contracts. Sa labas ng top 15 companies na inilahad ni PBBM, matatanda ang pagmamay-ari rin ng mga diskaya ang St. Gerard Construction na base sa sumbong sa Pangulo website nakatanggap din ng 2.3 billion pesos worth of contracts sa flood control. Kung susumahin ang ng tatlong kumpanya, aabot sa 17.1 billion pesos ang natanggap. Pero bakit parang hindi naman naramdaman? Alam nyo, mga kababayan ko, parang blessing in disguise din yung yung pagiging palpak ng mga project para malaman itong mga to. Kasi kung sa totoo lang, siguro kung okay yung project nila, kung meron man na conflict of interest na nangyayari, hindi mo naman pwede sabihin corruption dahil ginamit naman talaga sa tama yung pondo, naging effective naman yung project, di ba? Kung may corruption man, konti lang siguro kung in-overprice yun, di ba? Pero kung effective naman yung pagkakaroon ng flood control project, hindi na ito mapapansin eh. Pero blessing in disguise pa rin na pumalpak, at least kahit pa paano, na-discobrahan ito. Ito yung consolation kahit pa paano. Di ba? Ika nga ni Francis Leo Marcos, blessing in the sky daw. Blessing in the sky. Blessing in disguise, di ba? Ng mga diskaya mula sa pamahalaan. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation. Lumaban at natalo si Sara sa pagkaalkalde ng Pasig nitong nakaraang midterm elections. Kahit mapera ka kasi, hindi mo pwedeng talunin yung ni Vico, yung image ni Vico, di ba? Kaya nga feeling ko yung nagre-research na yung mga magiging kalaban ni Vico sa future, kung aakyat man siya sa mas mataas na position, let's say magsisenador or vice president or ngayon pa lang nagre-research na ng kabulukan ni Vico yung mga yan. Para may ikakalat sila sa hindi kasi nila kaya yung tao eh. 'Di ba? Ito mapera na to, just imagine, no. Bilyones, men. Ang nila. Teka, 'di ba parang
ano, so kung naging ano siya, naging mayor, let's say nanalo siya, no? Ano yun, diretso na sa kanya na lahat ng kontrata? Pero may batas tayo regarding sa conflict of interest, di ba? Kapag halimbawa, hindi ka pwedeng mag-handle ng, let's say, halimbawa, may construction company ka, ikaw yung mayor. Hindi pwedeng ikaw yung mag-ano eh. Alam ko may batas tayo sa conflict of interest eh. Nag-research kasi ako doon sa COA. Ay, ang higpit nga ng batas eh. Na kahit nga, basta meron ka lang, basta substantial lang yung interest mo, kahit hindi ikaw yung may-ari ng kumpanya, kahit basta malaman lang na parang close sa'yo yung company. Yun ang pagkakaintindi ko eh. Diba? Hindi ko na iisa-isahin kasi ang dami kasi. Tapos technical pa. Ito yan oh. Yan oh, yung sa conflict of interest. Technical kasi masyado. Ang maganda mag-explain ito yung may alam dito. Diba? Pero ang pagkakaintindi ko, kasi nung una akala ko, kung ikaw ang may-ari ng ng isang kumpanya, tapos ikaw pa yung mayor, bawal na ikaw yung magkaroon ng kontrata. Hindi lang pala basta ganon. Basta malaman lang na may napapala ka dun sa kumpanya kahit na hindi ikaw yung may-ari or ano. Pero ang pinagtataka ko sa higpit ng bata, ba't may nakakalusot, no? Talagang magical yung yung pagkakaroon ng budget eh. Naalala niyo yung si Ben Hurley dati, yung whistleblower kay Napoles. 'Di ba? Ang sistema nila noon talaga mabusisi eh. Kasi yung kay Ben Hurley, 'di ba? Ang in-expose niya doon yung kay Napoles, yung sa pork barrel. Yung pork barrel kasi although na may ganun ang mga senador, hindi naman nila direktang nahahawakan yung pera na yun eh. Sila lang yung mag-a-assign kung... Correct me if I'm wrong hindi ako expert dito, pero ang pagkakaintindi ko doon, di ba may mga pork barrel yung mga senador or congressman, hindi naman nila literal na nahahawakan yun eh. Ang mangyayari, ipapasa nila yun sa project, let's say sa NGO, yung katulad nung kay Napoles, di ba? Then si Napoles, pag nakuha na ni Napoles yung grasya, si Napoles na yung magbibigay ng pera sa mga senador. Yan nandiyan na yung mga bagbag na pera daw, Diyan na na-involve yata sila Jinggoy noon, Bong Revilla, sino pa ba yung iba? Alam ko maraming senador yun eh. 4 yata eh. Enrile ba? Tama ba ako? Sino pa yung iba, nakalimutan ko na. Pero basically, gano'n yan nangyayari eh. Nagtataka, ba't nahahanapan nila ng loophole yun, Talagang pag sa pera, maabilidad ang mga, ang mga Pinoy. Post sa social media ng dating kalaban sa pwesto ng mga Diskaya na si Pasig City Mayor Vico Soto, tila hindi lang 3 ang kumpanyang hawak ng mga Diskaya. Base sa calling cards na ito, at least 10 na kumpanya ang konektado sa pamilya. Bukod sa naunang 3, pagmamayari rin daw ng mga Diskaya ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders, Waymaker Sarap siguro ng buhay nitong mga to, OPC, at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Sa Facebook post ni Mayor Vico Soto, malalaman kung sino ang mga namayagpag ng mga kontraktor at mukhang iisa lamang ang may-ari. Namayagpag sila noong nakaraang administrasyon hanggang ngayon. Kahit ano pa man ang gamiting pangalan ng inyong kumpanya, ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 6% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Di ba may bidding yan, May bidding yan kung sinong mag-handle ng kontrata. Ito may isi-share ako sa inyo. Hindi ko na sasabihin kung anong kumpanya, pero alam nyo naman kung saan ako nanggaling na kumpanya Hindi ko na sasabihin. Tapos, isang munisipyo. Alam niyo yung corporate account? 'Di ba?
pag corporate account, mabibigyan mo ng credit line yung ano yung kumpanya eh. Let's say halimbawa no, ako ay may corporate account ako sa school. Ako yung parang corporate account. Anong nangyayari doon, yung mga gagamitin sa school, sa'yo kukunin. Mabibigyan mo sila ng 30 days na para mabayaran nila. Nabibigyan sila ng credit line. Let's say, halimbawa, oy, yung supply namin ng cleaning products dito sa school, kayo ang magsusupply, no? Tapos bibigyan kami ng post-dated check or i-claim namin yung check eh. 'Di ba? Para makuha yung mga ganung bagay. 'Di ba? Pagka ganun ang corporate account, naalala ko noon, nag-a-apply ako sa munisipyo muntik na ako madulas ko ng munisipyo. Di ba pagka magiging contractor ka ng gobyerno, may portal sila na na pare-registerin ka doon eh. At doon magkakaroon ng bidding. Di ba magbi-bidding yan kung sino ang mananalo. Siyempre yung pinakamura yung mananalo doon eh. Kung sino yung na magiging supplier ng munisipyo. Di ba? Di hiningi ko na nag-register na ako doon sa website. Bumisita sa store yung taga-munisipyo, taga-procurement. Kilala naman talaga siya. Kasi unang-una isipin ko baka naman budol to. Pero kilala siya at nakikita ko siya sa munisipyo. Ang offer sa akin, bigyan ko na lang daw siya ng 100,000 at automatic kami na daw yung magiging contractor. Tingnan mo kung gaano ka-corrupt talaga ang Pilipinas. Wala na daw mangyayaring bidding. Automatic na hindi na tayo magbibidding. Bigyan na ng padulas ng 100. Talagang diniretsa talaga ako. Akala nyo desperado ako na magkaroon ng account dun sa opisina nila. Hindi, syempre sinabi ko naman na hindi naman kami pwede mag-release ng pera ng paganon-ganon lang, di ba? Kailangan bidding pa rin. Yun. Hindi, sinishare ko lang kasi talagang hindi mawawala talaga yung corruption sa gobyerno eh. Kaya kung nagkapirmahan sila dyan, sobrang daming ganyan, feeling ko may hocus-pocus yan eh. May mga padulas-padulas na nangyari yan eh, kaya ganyan eh. Hindi yan parang yung sasabihin mo, biglang na nag-grant sa kanila, na nanalo sila. Ang dami niyan, kaduda-duda yan, di ba? Puro sa kanila. Pasiyan sa parang ang feeling ko, nagpaiba-iba na lang ng pangalan to para hindi mahalata na sila lang ang nakakuha. datos na nasa sumbong Pangulo website. Ang masama rito, marami sa mga proyektong hawak ng kanilang pamilya. Tila wa-effect daw pagdating sa flood control. Wala. Paiimbestigahan pa ni Senator Erwin Tulfo ang Pasig River Esplanade Footbridge na pinondohan noong 2019 ng higit 284 million pesos. Pero makalipas ang 6 na taon, poste lang ang naitayo. Sa isang Facebook Di ba pwede habulin yan? Yung walang nangyari doon sa project, bakit parang walang nananagot sa ganyan? Yung meron pa dati, di ba project, may nakita ako, tulay siya, nababangga siya sa simbahan, tapos hindi na siya tinuloy. Wala bang nalalagot pagka, halimbawa, yung parang hindi naging successful yung project? Nagtataka naman, parang, dahil yun na yun, wala na, ganun lang. Sayang naman yung pera nun. ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas naman, inilahad nito ang 2 kumpanyang nasa top 15 ni PBBM at pagmamayari ng mga diskaya ay kabilang sa top 5 companies na humahawak sa major flood control project sa kanyang lungsod. 4 dito, umaabot sa daan-daang milyong piso ang presyo ng kontrata, pero ani Mayor Hanggang Iloilo, abot Trenas, either Grabe. non-functional, nagsanhi pa ng baha o di kaya practically non-existent. Sinubukan namin kunin ang panig ng mga diskaya
pero hindi pa sila sumagot sa aming mga mensahe. Ayon kay PBBM, patuloy ang magiging investigasyon sa daan-daang bilyong pisong flood control projects ng kanyang administrasyon, lalo Dapat may managot dyan eh. Kasi kung hindi nyo rin lang naman pananagutin yan, useless tong expose na to. Wala lang, di ba? Kailangan may makita ang mga tao na may maparusahan sa ganyan. at marami umano rito nagiging instrumento para sa korupsyon ng ilang mga nasa kapangyarihan. Batay sa inisyal na impormasyon mula sa report ng DPWH, lumalabas na mayroong 9,855 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025 na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos. Sa nasabing bilang, 6,021 dito ay may project cost na mahigit 350 billion pesos na walang specific na sinasabi kung anong klase ng flood control structures ang ipinatayo. Ano yung parang wala lang? Sasabihin lang may project, may ganyan. Hindi ba nag-iisip yung yung gumawa no na darating ang araw mabubuking tayo pag walang nangyari dito sa project na to? Ganun na ba katanga ang tingin nila sa mga Pinoy? Na magkakaroon ng na hindi man lang ba nila naiisip na pag walang nangyari dito sa mga project na ginawa natin, mayayari tayo. Wala ba lang man na nag-isip na ganon? Ganon, siguro feeling nila tanga-tanga yung mga Pilipino na hindi palalampasin naman nila yan. Ganyan naman taon-taon eh. Di ba? Inayos o nirehabilitate. Paghihikayat ng palasyo sa mga LGU at mga mamamayan, i-report sa kanilang website ang mga anomalya sa flood control projects sa kani-kanilang mga lokalidad. Para sa agenda, So, paano yung mga project na yun? Wala na yun. 'Di ba? Kaya dapat talaga ang corruption talaga, death penalty yan eh. 'Di ba? Pag na-aprobahan ng death penalty, wala na yung katwiran na mga mahihirap lang ang mabibitay. I'm so sure pagka corruption ay death penalty, ang mga mamamatay lang mga mayayaman. Kung may mahuhuli at kung may mahahatulan, di ba? Anyway, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.